Nakaligtas pa rin ang Golden State Warriors mga idol kanina laban sa Brooklyn Nets matapos ang kanilang ginawang comeback run 109-106. Though maaga sila ditong natambakan sa dami ng nagawang turnover at mga pagkakamali, nakapag-pull off pa rin sila ng panalo na siyang magbibigay ng kanilang tsansang makaangat sa West. Pero hindi rin naman magagawa yan ng Golden State kung hindi dahil sa pag-step up ni Guy Santos na nagtala ng 31 points sa kanyang 11 out of 16 shooting. Siya ang literal bumuhay at bumuhat sa kanilang team laban sa nagtatangking na Brooklyn Nets. Kitang-kita sa naging laro kung gaano nahihirapan ng Golden State Warriors laban sa isang tanking na team. Kung wala nga siya dito, si Guy Santos, marahil natalo sila. Syempre, may mga analyst pa rin ang nagsasabing worth it ang pagbibigay ng kontrata kay Guy Santos. Matapos ang ilang taong paglalaro nito, unti-unti na nga siyang nag-i-improve at siya nga ang itinuturing ngayon bilang number 1 wingman ng kanilang lineup. Samantala, aminin man natin sa hindi, pinakabanga ng Los Angeles Lakers ang kanilang mga fans kanina laban sa Indiana Pacers dahil matapos ang napakalaking kalamangan simula sa umpisa, bumaba na lang ito sa single digit sa huling segundo. Ito na rin naman ang mismong dahilan bakit pinili pa nilang paglaruin sa last minute ang mga key player. Kaya hindi ito masyadong ikinatuwa ng mga Lakers fans dahil napapasobra nga talaga ang pagiging confidence. Buti na lang at nagawa pa rin naman nilang maprotektahan ang kalamangan, kaya mukhang maganda ang pagtatapos ng road trip. At bago pa sila bumalik sa home court kasabay ng panalo, may lumabas na balita ngayon na malaki ang tiwala ng team sa kasalukuyang player, lalo ang bagong manlalaro na si Luke Kennard na balak nilang panatilihin sa team sa susunod na taon. In fact, willing silang bigyan ito ng 3-year contract na aabot ng $33 million katulad ng binigay nila noon kay Gabe Vincent. Ayaw na rin naman ng Lakers bitawan si Kennard since siya ang nag-iisang player ngayon na hindi nawala ang shooting simula ng sumali sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, nag-trending sa social media ang Boston Celtics matapos nilang talunin kanina ang defending champ na OKC Thunder sa isang napakainit na laro. Hindi nga katulad sa una nilang paghaharap, mas handa ang Celtics ngayon. In fact, basang-basa ng NBA ang mga galaw ng OKC Thunder kagaya ng ginawa ni SGA na impersonation ni Jaylen Brown nang gayahin nito ang signature pump fake at foul baiting nito. Mismong si Jaylen Brown na ang gumawa ng paraan para matikman ni Shai Gilgeous-Alexander ang kanyang mga galaw. Maliban sa pag-struggle ni SGA sa shooting, hirap rin naman ang OKC na pahintuin ang buong opensa ng Boston kagaya ni Lou Dort na sobrang nag-struggle. Hindi nga nito kinaya ang firepower na mas kumpleto at mas healthy na Celtics, kaya kahit anong gawing effort pagdating sa depensa, hindi pa rin naman siya o hindi pa niya ma-shutdown si Jason Tatum o di kaya si Jaylen Brown buong laro na nagdominante nga.